Ang tunog ng maso na tumama sa matigas na kahoy ng mahogany ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid ng korte, gaya ng isang putok ng baril sa gitna ng hating gabi. Isa itong tuyot vapinal na tunog, isang ingay na tila nagpayanig sa hanging puno ng alikabok at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng huling hampas na yon, walang sino mang nangahas na bumulong. Ang katahimikan ay naging siksik, mabigat at halos hindi makahinga. Ang liwanag ng hapon na nagmumula sa matataas na bintana ay nagbibigay ng anino sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin, ngunit ang liwanag na iyon ay walang dalang init. Ito ay isang malamig na liwanag ng hustisya, isang uri ng liwanag na naglalantad sa bawat dungis, bawat takot at bawat kasinungalingan. Sa gitna ng malawak at nakakatakot na silid na iyon, nakaupo sa upuan ng akusado, si Angelica ay tila isang maliit na anino. Hindi siya suot ng isang mamahaling terno o kahit man lang disenteng damit na panlaba. Ang suot niya ay ang kanyang uniforme sa trabaho, isang asul na damit na gawa sa murang tela na may maputing kwelyo na ngayon ay tila sumasakal sa kanyang leeg, gaya ng isang invisible na lubid. Ngunit ang pinakanakakahiyang bahagi, ang bagay na nagpabaling sa paningin ng mga tao, nang may halo ng awa at panghahamak, ay ang kanyang mga kamay. Suot pa rin ni Angelica ang kanyang dilaw na guwantes na guma. Iyong mga makintab at katawa-tawang guwantes na ginagamit niya sa pagkuskos ng mga inodoro sa mansyon. Isinuot niya ang mga yon kaninang umaga upang linisin ang mantsa ng alak sa isang mamahaling alpombra, at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na hubarin ang mga ito nang kaladkarin siya ng mga pulis palabas ng bahay. Ngayon, ang mga guwantes na yon na matingkad ang kulay ay nakapatong sa marangal na kahoy ng estrado, isang uyam na nagpapakita ng kanyang katayuan sa mundo. Siya ang basurang winiwalis, hindi ang taong dapat pakinggan. Sa harap niya sa layong tila isang malalim na bangin, nakaupo si Anthony, malinis, perpekto at tila hindi matitinag. Ang kanyang navy blue na suit na maingat na itinahi ng mga sastre mula sa Italia ay lapat na lapat sa kanyang malapad na balikat. Sa kanyang kaliwang bisig ay kumikinanglam isang relo na ang halaga ay higit pa sa kikitain ni Angelica sa 10 buhay ng pagsisikap. Hindi tumitingin si Anthony sa kanya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa hukom, ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata ay madilim. Walang anumang emosyon, kundi isang malamig na determinasyon. Para sa kanya ang nangyayaring ito ay hindi isang personal na trahedya. Isa lamang itong obligasyon, isang kailangang itama, isang katulong ang kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya, at ang sistema ay dapat nang kumilos upang alisin ang problema. Walang poot sa kanyang tindig, tanging isang nagyayelong pagkadismaya at isang kayabangan na likas sa kanya, kaya hindi niya na napapansin ang pagkakaroon nito. Ginang Angelica Ramirez, ang tinig ng hukom ay malalim at mababa, sanay sa pagdidikta ng kapalaran nang hindi nangangatog ang boses. Ang iyong itinalagang abogado mula sa gobyerno ay hindi nakarating. Hindi na makakapaghintay pa ang korte. Ikaw ay pinararatangan ng malakihang pagnanakaw na pinalala ng pag-abuso sa tiwala. Ang ebidensyang iniharap ng panig ng nagsakdal, si Ginoo. Anthony de la Vega ay matibay. Naiintindihan mo ba ang bigat ng nangyayari dito? Nag-angat ng tingin si Angelica. Ang kanyang mga mata na namumula at namamaga sa pag-iyak ay desperadong naghahanap ng kahit isang mukhang magbibigay ng suporta, ngunit tanging puot lamang ang kanyang natagpuan. Si Bianca, ang mapapangasawa ni Anthony, ay nakaupo sa unang hanay. Nakakross ang mga binti nito at may isang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi na pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. Suot ni Bianca ang isang cream-colored na sedang damit at nilalaro ang kanyang singsing na may malaking diamante, tila nasisiyahan sa palabas na parabang nanonood lamang ng isang ordinaryong dula. Nanalo na si Bianca. Si Angelica ay nag-iisa, walang pera, walang abogado, at ang mga sumumpang dilaw na guwantes na yon ang nagtatak sa kanya bilang isang kriminal.
Ako. Ang tinig ni Angelica ay napaos. Sinubukan niyang lumunok ngunit ang kanyang bibig ay tuyo gaya ng disyerto. Kagalang-galang na hukom, iminumungkahi ko na pag-isipang mabuti ng akusado ang kanyang mga sasabihin. Paghinto ng piskal, isang lalaking may kalbong ulo at mukhang asong handang mangagat na tila nagmamadali ng magtanghalian. Kung aamin siya ngayon, ang kampo ni Ginoong de la Vega ay nagpakita ng malaking kagandahang loob na hilingin ang mas maikling parusa, 5 taon sa kulungan. Kung ipipilit nating ituloy ang mahabang paglilitis at matalo siya, tinitiyak ko sa inyo na hihilingin ko ang 10 taon. At maniwala kayo sa akin, ginang matatalo kayo. Tiningnan muli ni Angelica si Anthony. Tingnan mo ako, ang sigaw ng kanyang puso sa gitna ng katahimikan. Pakiusap, tingnan mo ako. Ako ito. Ako ang babaeng nagtitimpla ng kape mo ng eksakto sa gusto mo kahit hindi mo sabihin. Ako ang nag-aalaga sa bahay mo na tila ba ito ay isang templo. Paano mo nagagawang maniwala na ako ay isang magnanakaw? Ngunit nanatiling nakatingin si Anthony sa unahan, matigas na parang isang rebultong yelo. Ang sakit ng kawalang bahalang iyon ay mas masahol pa kaysa sa banta ng kulungan. Ang lalaking lihim niyang minahal, ang ama ng kanyang mga anak, na hindi man lang alam na siya ay isang magulang, ay winawasak siya ng walang kaba. Bumuntong hinhin ang hukom dahil sa pagkainip at inayos ang kanyang salamin sa mata. Ang kambal na pinto sa dulo ng silid ay biglang bumukas. Nang malakas tumama ang mga ito sa pader na naglikha ng isang dumadagundong na tunog. Ang lahat ng naroon, kabilang ang hukom, ay sabay-sabay na napalingon dahil sa gulat. At doon nakatayo ang 2 maliliit na figura. Magkamukhang magkamukha, suot ang mga kupas na pulang t-shirt at maong na pantalon na medyo maikli na para sa kanila. Sina Ezra at Zeke, 7 taong gulang, ay mabilis na tumakbo sa gitna ng pasilyo, hindi pinapansin ng gwardiya na sumusubok na humuli sa kanila. Nanay, huwag mong sabihin. Sigaw ni Zeke ang mas agresibo sa 2 habang tumatakbo patungo sa estrado. Bruskong lumingon si Anthony, nakakunot ang noo, naiinis sa istorbo. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa mga bata, ang kanyang pagkainis ay agad na napalitan ng isang pisikal na reaksyon. Naramdaman niya ang isang matinding suntok sa kanyang sikmura na tila nawalan siya ng hangin sa baga. Ang 2 bata ay magkamukhang magkamukha. Ang kanilang buhok ay bahagyang magulo at ang kanilang mga mata, ang mga matang yon, na kulay hazel na may mga gintong tuldok, ay ang parehong mga mata na nakikita ni Anthony tuwing umaga sa salamin habang siya ay nag-aahit. Hindi tumigil ang mga bata. Tumalon sila sa maliit na bakod na naghihiwalay sa publiko at sa legal na bahagi ng korte. Nilampasan nila ang mesa ng piskal na tumayo sa gulat at narating nila si Angelica. Si Angelica na tila naging estatwa sa sobrang gulat ay halos hindi nakakilos. Sina Ezra at Zeke ay mabilis na lumapit sa kanya sa upuan ng akusado. Si Ezra, habang umaagos ang luha sa kanyang madungis na mukha, ay iniabot ang kanyang maliliit na kamay at mabilis na tinakpan ang bibig ng kanyang ina. Sinasara ng pisikal ang pag-amin na sana ay lalabas na. Huwag kang magsalita, nanay. Hikbi ng bata, pinipisil ang kanyang mga palad sa mga labi ng ina, hindi pinapansin ang dilaw na guwantes na goma o ang masamang tingin ng hukom. Wala kang ginawang masama. Kung pupunta siya sa kulungan, sigaw ni Zeke, lumingon upang harapin ang buong silid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na humihinga dahil sa pagtakbo at matinding galit. Kung pupunta siya sa kulungan, ang lalaking iyan ay dapat ding sumama. Ang maliit at nag-aakusang daliri ni Zeke ay direktang nakaturo kay Anthony. Tumigil ang takbo ng oras. Sa loob ng silid ng korte, walang sino mang humihinga. Ang hukom ay naiwang nakanganga, hindi alam kung paano ititigil ang kaguluhan. Si Bianca ay tumayo maputla pa sa pader, mahigpit na hawak ang kanyang designer bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Si Anthony ay tila naging yelo.
Nakatingin siya sa batang nakaturo sa kanya. Tinitingnan niya ang galit sa batang mukhang iyon, ang desperadong katapangan, ang pag-angat ng baba, na may pagmamalaki na tila ba napakapamilyar sa kanya. Ano, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Anthony ang kanyang malakas na boses ay naging isang manipis na hibla ng hindi paniniwala. Si Angelica, habang ang bibig ay tinatakpan pa rin ng mga kamay ng kanyang anak, ay tumingin sa mga mata ni Anthony. At sa unang pagkakataon, sa buong paglilitis, nakita siya ni Anthony. Talagang nakita siya nito at nakita nito ang wagas na takot sa kanyang mga mata. Hindi takot sa kulungan, kundi takot na malaman ni Anthony ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Dito nagsimula ang lahat. 24 na oras bago ang sakuna, sa korte ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi amoy tahanan. Amoy ito ng floor wax na may halimuyak ng imported na lavender at mga sariwang bulaklak na pinapalitan tuwing umaga, bago pa man ang mga ito malanta. Isa itong museo ng marmol at kristal na idinisenyo upang pahangain ang mga kasosyo sa negosyo at panatilihing malayo ang anumang bakas ng pagiging tao. Para kay Angelica, ang amoy na yon ay isang palaging paalala ng kanyang pagiging invisible. Habang siya ay nakaluhod sa malawak na lobby, kinukuskos ang isang imahinasyong dumi sa maputing sahig, tinitiis niya ang kirot sa kanyang mga tuhod. Ang unipormeng asul ay kumakati sa kanyang likuran dahil sa pawis. Ang air conditioning ay nakatakda sa napakalamig na temperatura para sa kaginhawaan ng mga Panginoon, ngunit para sa kanya na hindi tumitigil sa paglipat ng mga balde at vacuum cleaner, ang lamig na yon ay isang uri ng pagpapahirap. Bilisan mo alang-alang sa Diyos. Ang tinig ni Bianca ay humiwa sa hangin, gaya ng isang latigo. Darating si Anthony sa loob ng 20 minuto para sa tanghalian at gusto ko ang sahig na ito na sobrang kintab na makikita ko ang bawat butas ng balat ko rito. Tanga ka ba? O sadyang mabagal lang? Naggingit-ngit ang mga ngipin ni Angelica. Ibinaba ang kanyang ulo upang hindi makita ni Bianca ang apoy sa kanyang mga mata. Opo, Ma'am Bianca, paumanhin po, malapit na po akong matapos. Naglakad si Bianca malapit sa kanya. Ang tunog ng takong nito ay malakas at puno ng kayabangan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nasipa nito ang balde ng tubig na may sabon ni Angelica. Ang kulay abong tubig ay natapon sa bagong pakintab na sahig. Ay, tingnan mo ang ginawa mo. Hiyaw ni Bianca ng may halong pekeng pagkagulat, hinahawakan ng kanyang dibdib. Napakagulo mo, Angelica. Hindi ko alam kung bakit ipinipilit pa rin ni Anthony na kumuha ng tauhan sa murang ahensya. Dapat nakitang si Bakin ngayon din. Lilinisin ko po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Angelica nang walang emosyon, pinipiga ang basahan gamit ang kanyang mga dilaw na guwantes. Hindi naroon si Angelica para sa sweldo, bagamat kailangan niya iyon ng husto. Naroon siya para sa isang misyon na halos ikamatay niya, isang pagpaparusa sa sarili na walang ina ang dapat dumanas. Tinanggap niya ang trabaho sa mansyon ni Anthony De La Vega. Alam na alam niya kung sino ito. Alam niyang si Anthony ang biolohikal na ama ng kanyang kambal. Alam niyang ito ang lalaking nakasama niya sa isang maikli ngunit madamdaming pag-iibigan 8 taon na ang nakakaraan noong tumakas si Anthony mula sa pressure ng kanyang pamilya upang mamuhay ng simple sa isang baybayin kung saan si Angelica ay nagtatrabaho bilang isang waitress. Hindi nalaman ni Anthony na nabuntis siya. Nang mahanap ito ng kanyang pamilya at kalad ka rin pabalik sa mundo ng negosyo, umalis si Anthony na iniisip na tinutulungan niya si Angelica sa pamamagitan ng hindi pagtali rito sa isang masalimuot na buhay. Nag-iwan ito ng sulat at pera. Pinunit ni Angelica ang sulat at ibinigay ang pera sa isang lokal na ampunan na nunumpa na palalakihin niya ang kanyang mga anak ng mag-isa at may dangal. Ngunit ang buhay ay malupit. 3 buwan na ang nakakaraan si Angelica ay na-diagnose na may isang sakit
na unti-unting lulumpo sa kanyang mga kalamnan. Sabi ng mga doktor, hindi na hihigit sa 2 taon ang itatagal ng kanyang ganap na pagkilos. Doon siya binalot ng takot. Ano ang mangyayari kina Ezra at Zeke? Wala silang ibang matatakbuhan. Kaya gumawa siya ng isang desperadong plano. Papasok siya sa mundo ni Anthony, magtatrabaho siya para rito, at titingnan kung anong klaseng tao na ito ngayon. At kung mapatunayan niyang mayroon pa itong mabuting puso, hahanap siya ng paraan upang sabihin ang katotohanan bago huli na ang lahat. Ngunit ang Anthony na natagpuan niya ay hindi na ang lalaking mapangarapin noong tag-araw na yon. Ang Anthony na ito ay matigas mapanghusga at nabulag na ng yaman. At ang mas malala, nakatakda na itong magpakasal kay Bianca, isang babaeng tila may lason sa bawat salita. Ang tunog ng isang malakas na makina ng kotse ay nagpahiwatig ng pagdating ni Anthony. Ang puso ni Angelica ay bumilis, gaya ng palaging nangyayari tuwing malapit ang lalaki. Bumukas ang pinto at pumasok si Anthony habang may kausap sa telepono. Ibenta mo ang mga stocks ngayon din. Wala akong pakialam kung bumagsak ang merkado. Gusto ko ng cash para sa fusion sa Lunes. Gawin mo? Nilampasan niya si Angelica nang hindi man lang ito sinusulyapan. Para sa kanya, si Angelica ay isa lamang kagamitan sa bahay, isang extension ng vacuum cleaner. Naramdaman ni Angelica ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Nandito ako. Gusto niyang isigaw. Ang mga anak mo ay may ngiti mo. Tanungin mo ako kung kumusta sila. Ngunit nanatili siyang tahimik, kinukuskos ang marmol. Lumapit si Bianca upang salubungin ito. Binabago ang mukha nito mula sa pagiging mangkukulam patungo sa isang matamis na maskara. Love, dumating ka sa tamang oras. Hinalikan nito si Anthony sa pisngi, tila minamarkahan ang kanyang teritoryo. Mababaliw na ako sa bagong katulong na ito. Napakabagal at lampa. Sa tingin ko, kailangan nating higpitan ng seguridad. Itinago ni Anthony ang kanyang telepono at bumuntong hininga. Gawin mo ang gusto mo, Bianca. Siguraduhin mo lang na handa ang hapunan mamaya. Darating ang mga investors mula sa Japan. Doon na nagsimula ang trahedya. Sina Ezra at Zeke, na dapat ay nasa paaralan, ay sumunod sa kanilang ina. Nagtago sila sa likod ng mga halaman sa hardin. Gusto lang makita kung saan nagtatrabaho ang kanilang nanay. Mula sa bintana, nakita ni Angelica ang 2 pulang anino sa labas. Nanigas ang kanyang dugo. Kung makikita sila ni Bianca, tapos na ang lahat. Ngunit hindi tumitingin si Bianca sa hardin. Paakyat ito sa master bedroom. 5 minuto ang lumipas, isang matinis na tili ang narinig mula sa itaas na nagpayanig sa chandelier sa lobby. Anthony, ninakawan ako. Tumalon ang puso ni Angelica sa kanyang lalamunan. Mabilis na umakyat si Anthony sa hagdan. Sinundan siya ni Angelica nang may masamang kutob at huminto sa pintuan ng silid. Si Bianca ay nakatayo sa harap ng kanyang bukas na jewelry box. Itinatapon ang mga kwintas sa sahig sa sobrang galit. Ang diamond necklace ko, yung bigay ng nanay mo, wala. Sigaw ni Bianca habang may mga pekeng luha sa kanyang mga mata. Nandito lang yon kaninang umaga. Isa lang ang pumasok dito para maglinis ng banyo. Ang daliri ni Bianca na may mahabang kuko na kulay pulang dugo ay direktang nakaturo kay Angelica. Dahan-dahang lumingon si Anthony. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkadismaya. Lumakad siya patungo kay Angelica, nilalapitan ang personal nitong espasyo. Naamoy ni Angelica ang kanyang pabango, isang halo ng kahoy at citrus na nagdala ng masasakit na alaala ng mga gabi sa dalampasigan. Totoo ba ito? Tanong ni Anthony, sa mababang tinig ngunit may talim. Binigyan kita ng trabaho kahit walang gustong tumanggap sa'yo, at ganito ang ibabayad mo sa akin. Sir, sumusumpa po ako. Wala po akong kinuha. Simula ni Angelica, ang boses ay sakal ng takot. Huwag kang sumumpa. Sigaw ni Bianca. Tawagan ng pulis. Kap-kapan siya. Siguradong ibinigay niya na yon sa kasabwat niya. Hindi nag-atubili si Anthony. Inilabas niya ang kanyang telepono.
Tatawagan ko ang chief of police. Hindi ako tumitira ng magnanakaw sa pamumuhay ko. Sa sandaling iyon, tumingin si Angelica sa bintana. Sa labas sa hardin sina Ezra at Zeke ay nakadikit ang mga mukha sa salamin, nanonood sa nangyayari ng may malalaking mata. Naramdaman ni Angelica na gumuho ang kanyang mundo. Kung aarestuhin siya, kukunin ng gobyerno ang kanyang mga anak. Kung sasabihin niyang mga anak niya ang mga ito, gagamitin ni Anthony ang pera at kapangyarihan nito upang kunin ang mga bata. At baka mapunta pa sila sa kamay ng masamang si Bianca. Nakulong siya sa isang sitwasyong walang panalo. 10 minuto ang lumipas ang wangwang ng pulis ay narinig sa labas ng mansyon. 2 opisyal ang pumasok na may hawak na posas. Dalhin niyo na siya. Utos ni Anthony habang tumatalikod upang magsali ng alak sa baso. Hindi makayanang tingnan ang tinawag niyang pagtataksil. Sandali, hiyaw ni Bianca. Dalhin niyo siya ng ganyan, gamit ang uniforme at ang mga diring-diring dilaw. Nagwantes na yan para makita ng buong subdivision kung ano ang itsura ng isang katulong na magnanakaw. Bruskong hinawakan ng pulis ang braso ni Angelica. Hindi siya lumaban. Tumingin lang siya sa huling pagkakataon sa bintana. Nagdarasal na tumakas na ang kanyang mga anak. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang mahabang bangungot. Habang tinutulak siya pasakay ng sasakyan ng pulis sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan, hindi umiyak si Angelica para sa sarili. Umiyak siya dahil alam niyang ang inosente ng kanyang mga anak ay namatay sa hapong iyon habang pinapanood ang kanilang ina na tratuhin na parang kriminal ng sarili nilang ama. Ang huling nakita niya sa rearview mirror ay ang malaking mansyon na dahan-dahang nawawala sa paningin. At ang dilaw niyang mga guwantes na nakakabit sa kanyang mga kamay, isang simbolo ng kanyang sumpa at ang tanging bagay na magpapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng kinangnang ginto. Sa loob ng korte, bago pa man makapagsalita si Angelica ng guilty, ang pagpasok ng kanyang mga anak ay tila isang banal na interbensyon. Tiningnan niya ang mga mata ni Anthony at nakita niya ang unang lamat sa pader na itinayo nito sa paligid ng puso nito. Ang laban ay hindi pa tapos. Bulong ni Angelica sa kanyang sarili habang nararamdaman ang maliliit na kamay ni Ezra na nakatakip sa kanyang bibig. Hindi pa tapos. Ang bawat hakbang ni Angelica sa malawak na pasilyo ng mansyon ay tila isang pakikidigma sa kanyang sariling katawan. Sa loob ng puting medyas na suot niya, naramdaman niya ang pamamanhid na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang mga binti. Ito ang maagang senyales ng kanyang sakit, ang unti-unting pagkamatay ng kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Sa mundong ito, ng nagniningning na kristal at malamig na marmol, ang tanging halaga ng isang taong gaya niya ay ang kanyang kakayahang magsilbi ng walang reklamo. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang kuta ng kapangyarihan. Ngunit para kay Angelica, ito ay isang hawla na puno ng mga alaala at lason. Ang lason na yon ay walang iba, kundi si Bianca. Angelica, nasaan ka na namang babae ka? Bingi ka ba? O sadyang pinapahirapan mo ang pasensya ko? Ang matinis na tinig ni Bianca ay umalingaw-ngaw mula sa malaking kusina, bumasag sa katahimikan ng umaga. Mabilis na naglakad si Angelica, pinipilit na huwag iika-ika ang kanyang lakad. Nang makarating siya sa kusina, natagpuan niya si Bianca na nakatayo, malapit sa mahabang mesa na gawa sa granite. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe na kulay rosas ang kanyang buhok, ay maayos na pagkakaayos at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkairita. Narito po ako, Ma'am Bianca. Paumanhin po tinapos ko lang po ang paglilinis sa library ni Sir Anthony. Mahinahong sagot ni Angelica habang nakayuko. Lumapit si Bianca sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal kay Angelica, isang amoy na sumisimbolo sa layo ng kanilang katayuan. Tumingin si Bianca sa mga kamay ni Angelica
ang mga kamay na nakasuot ng dilaw na guwantes na goma na basa pa dahil sa sabon at tubig. Ang library ni Anthony ay hindi para sa mga katulad mong marumi-uyam ni Bianca. Kinuha nito ang isang basong kristal na puno ng sariwang juice at sa isang mabilis at sadyang pagkilos ay binitawan ito sa harap ni Angelica. Ang tunog ng basong nabasag sa matigas na sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na kusina. Ang kulay kahel na likido ay kumalat sa maputing tiles, humahalo sa mga piraso ng matatalim na kristal. Ay nalaglag. Linisin mo yan, utos ni Bianca habang may mapang-aping ng ngiti sa kanyang mga labi. At huwag kang gagamit ng mop. Gusto kong makita kang nakaluhod habang pinupulot ang bawat piraso. Gusto kong masiguro na wala ni isang maliit na bubog ang maiiwan na pwedeng makasakit sa paa ng mapapangasawa ko. Huminga ng malalim si Angelica. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot na sa pagod at ang ideya ng pagluhod sa matigas na sahig ay tila isang parusa sa kamatayan. Ngunit wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang bawat sentimetro ng pagbaba ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding kuryente ng sakit sa kanyang gulugod. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng baso gamit ang kanyang mga kamay na may guwantes na natiling nakatayo si Bianca sa kanyang itaas, tila isang reyna na pinapanood ang kanyang alipin. Alam mo, Angelica, may napapansin ako sa'yo. Panimula ni Bianca ang kanyang boses ay naging malambing ngunit puno ng panganib. Minsan kapag dumarating si Anthony, nakikita ko ang paraan ng pagtingin mo sa kanya. Isang uri ng tingin na hindi nararapat para sa isang katulong. Isang tingin na tila ba mayroon kayong lihim na nakaraan. Napatigil ang kamay ni Angelica sa gitna ng pagpulot ng isang malaking bubog. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Wala po akong ibig sabihin sa mga tingin ko, ma'am. Humahanga lang po ako sa kabutihan ni Sir Anthony. Kabutihan. Humalakhak si Bianca isang tunog na walang bahid ng saya. Huwag kang magmalinis. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan nung isang gabi habang inihahain mo ang kape niya. Ang mga mata mo, tila ba nagmamakaawa? At ang mas nakakairita, nakita ko si Anthony na napatigil ng panandalian habang nakatingin sa iyo. Tila ba may hinahanap siyang pamilyar sa mukha mo? Lumuhod si Bianca upang mapantayan ang mukha ni Angelica. Hinawakan nito ang baba ni Angelica nang napakahigpit gamit ang kanyang mga kuko na may pulang pintura. Makinig ka sa akin, basurang babae. Si Anthony ay akin. Ang pangalang De La Vega ay para sa akin lamang. Kung iniisip mong magagamit mo ang mga batang daladala mo sa labas para akitin ang atensyon niya, nagkakamali ka. Walang puwang ang isang maruming gaya mo sa buhay namin. Wala po akong ganoong intensyon, ma'am. Bulong ni Angelica, pilit na hindi tinitingnan ang nanlilisik na mga mata ni Bianca. Mabuti. Dahil kung susubukan mong lumapit sa kanya, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawala ng trabaho. Sisiguraduhin kong pati ang mga anak mo ay magdurusa. Banta ni Bianca, bago ito tumayo at marahas na inapakan ang basahang gamit ni Angelica. Pagkaalis ni Bianca, naiwan si Angelica na nanginginig sa galit at takot. Alam niyang naging mapanganib na ang kanyang pananatili sa mansyong yon. Ngunit kailangan niyang makasiguro kung si Anthony ba ay ang lalaking minahal niya noon o kung naging kasing dumi na rin ito ng mundong kinabibilangan nito. Nang hapong yon, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa mansyon. Darating ang mga kilalang negosyante para sa isang charity gala na inorganisa ni Bianca. Para kay Bianca, ang charity ay hindi tungkol sa pagtulong, kundi tungkol sa pagpapakitang gilas. Angelica, isuot mo ang pinakamalinis mong apron. Gusto kong ikaw ang magsilbi ng alak sa mga bisita ko sa garden. Utos ni Bianca habang naglalakad si Angelica sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling terno at mga alahas. Naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit. Sa isang sulok nakita niya si Anthony. Nakasuot ito ng isang itim na tuksido, mukhang napakagwapo, ngunit napakalayo. Hawak nito ang isang baso ng champagne
at nakikipag-usap sa isang matandang opisyal. Lalapit sana si Angelica upang mag-alok ng inumin nang biglang harangin siya ni Bianca. May hawak itong isang maliit na tray ng canapes. "Oops, mag-ingat ka!" bulong ni Bianca bago nito sadyang itulak si Angelica patungo sa direksyon ng isang malaking fountain. Nawalan ng balanse si Angelica. Ang tray na hawak niya ay tumalsik at ang mga baso ng alak ay nabasag sa sahig ng garden. Ang pulang alak ay tumalsik sa cream-colored na gown ni Bianca. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Tumigil ang musika. Ang lahat ng paningin ay nakatuon sa kanila. "Ang gown ko, ang mahal na gown ko." Sigaw ni Bianca, ang kanyang muka ay naging parang sa isang baliw. "Napakabobo mong babae ka. Sinadya mo ito. Sinadya mo itong gawin dahil naiinggit ka sa akin." "Hindi ko po sinasadya, Ma'am Bianca. Natisod po ako." Pagmamakaawa ni Angelica habang sinusubukang punasan ang gown ni Bianca gamit ang kanyang apron. "Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angelica. Ang tunog ng palad ni Bianca na tumama sa balat ni Angelica ay umalingaw-ngaw sa buong garden. Napaupo si Angelica sa damuhan. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at ang pait sa kanyang lalamunan. Sa gitna ng karamihan, nakita niya si Anthony na naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang puso ay umaasa na baka sa pagkakataong ito ay ipagtatanggol siya nito. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Anthony. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Anthony, tingnan mo ang ginawa ng katulong mo." Sumbong ni Bianca habang umiiyak ng peke. "Sinisira niya ang gabi ko. Sinadya niyang itapon ang alak sa akin dahil pinagsabihan ko siya kaninang umaga tungkol sa trabaho niya. Napakabastos niya." Tiningan ni Anthony si Angelica. Sa loob ng ilang segundo nagtagpo ang kanilang mga mata. May nakitang kislap ng awa si Angelica. Sa mga mata ni Anthony, isang mabilis na emosyon na agad ding nawala. "Angelica, pumasok ka na sa loob. Huwag ka nang lumabas hanggat hindi kita tinatawag," sabi ni Anthony sa mahinang boses. Hindi niya pinagalitan si Bianca. Hindi niya tinanong kung ayos lang ba si Angelica. Tinalikuran niya ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habambuhay na pag-ibig. Pumasok si Angelica sa mansyon na punong-puno ng kahihiyan. Tumakbo siya patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Ngunit hindi niya alam ang kahihiyang ito ay bahagi lamang ng mas malaking plano ni Bianca. Sa loob ng master bedroom habang nagpapalit ng damit, isang madilim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Kinuha niya ang kanyang diamond necklace mula sa jewelry box, ang mamahaling alahas na pagmamay-ari ng pamilya De La Vega. "Kung hindi ka makakaalis sa pamamagitan ng sampal, Angelica, aalis ka sa pamamagitan ng rehas," bulong ni Bianca sa kanyang sarili. Maingat na lumabas si Bianca at nagtungo sa locker room ng mga katulong. Sinigurado niyang walang nakakakita sa kanya. Binuksan niya ang luma at kinakalawang na locker ni Angelica at isinilid sa loob ng isang kupas na backpack ang nagniningning na kwintas. Pagkatapos nito, mabilis siyang bumalik sa party, suot ang isang bagong gown at isang mukhang inosente. Samantala, sa labas ng mansyon sa ilalim ng mga anino ng malalaking puno, dalawang maliliit na bata ang nanonood. Sina Ezra at Zeke ay nakakapit sa bakod. Ang kanilang mga puso ay puno ng galit habang nakikita ang kanilang ina na sinasampal at hinihiya. "Zeke, kailangang tulungan si nanay," bulong ni Ezra habang pinapahid ang kanyang luha. "Huwag kang mag-alala, Ezra. Gaganti tayo sa babaeng yan. Hindi pwedeng saktan ng nanay natin nang walang kabayaran," sagot ni Zeke nang may determinasyon na hindi pang bata. Hindi nila alam na sa mga oras na yon, ang chief of police ay papunta na sa mansyon sa tawag ni Bianca. Ang bitag ay nakahanda na at si Angelica ay wala nang matatatakbuhan. Ang gabi ng charity ay magiging gabi ng paghatol at ang dilaw na guwantes ni Angelica ay magiging saksi sa isang krimen na hindi niya kailanman ginawa. Ang silid-aklatan ni Anthony ay balot ng kadiliman maliban sa isang maliit na ilaw
sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa sinaunang kahoy. Hawak niya ang isang baso ng whiskey. Ang yelo ay dahan-dahang natutunaw gaya ng kanyang pagtitimpi sa mga emosyong pilit niyang ibinabaon sa loob ng 8 taon. Ang amoy ng lumang papel at katad ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng katahimikan, ngunit ngayong gabi, ang hangin ay tila may dalang kakaibang pamilyar na halimuyak amoy ng dagat at sampagwita. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang saglit ang marangyang mansyon sa Forbes Park ay naglaho. Ang malamig na air conditioning ay napalitan ng mainit na simoy ng hangin mula sa dalampasigan ng San Sebastian. 8 taon na ang nakakalipas. Noon hindi siya si Anthony de la Vega na kinatatakutan sa boardroom. Siya lamang si Tony, isang lalaking pagod na sa bigat ng korona ng kanyang pamilya, isang lalaking tumakas mula sa mga nakakasakal na plano ng kanyang amang si Carlos. Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng dagat, doon niya unang nakita si Angelica. Hindi kailanman malilimutan ni Anthony ang imaheng iyon. Si Angelica ay nakasuot ng isang simpleng puting bestido, ang kanyang buhok ay tinatangay ng hangin at may isang maliit na dilaw na bulaklak na nakasitit sa kanyang tainga. Siya ay naglilingkod sa mga mangingisda nang may ngiting tila mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa tanghali. Wala siyang suot na mamahaling alahas, walang kolorete sa mukha, ngunit ang kanyang kagandahan ay busilak at totoo. Isang kape black walang asukal, sabi ni Tony nang maupo siya sa isa sa mga bakanting silya na gawa sa kawayan. Tiningnan siya ni Angelica nang may halong kuryosidad. Masyado kang seryoso para sa isang taong nasa bakasyon, Tony. Biro nito habang inilalapag ang umuusok na tasa. Dito sa San Sebastian, bawal ang nakasimangot. Ang dagat ang naglalaban ng lahat ng problema. Natawa si Tony, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo ang karinderyang yon ang naging kanlungan niya. Doon hindi siya ang tagapagmana ng isang imperyo. Siya ay isang tao lamang na natutong kumain, gamit ang kamay, natutong makinig sa mga kwento ng mga alon, at higit sa lahat, natutong magmahal. Isang gabi habang sila ay nakaupo sa buhanginan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinawakan ni Tony ang kamay ni Angelica. Ang balat nito ay bahagyang magaspang dahil sa trabaho, ngunit para sa kanya iyon ang pinakamalambot na haplos na naramdaman niya sa buong buhay niya. Angelica. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa seryosong emosyon. Sana ay hindi na matapos ang tag-araw na ito. Dito kasama mo, pakiramdam ko ay totoo ako. Sa lungsod lahat ay gawa sa plastik at kasinungalingan. Pangako, hinding-hindi ako magiging katulad ng pamilya ko. Hinding-hindi ko hahayaan na kainin ng pera ang kaluluwa ko. Tumingin si Angelica sa kanya ng may mga matang puno ng pag-asa at tapat na pag-ibig. Hindi kailangan ng maraming pera para maging masaya, Tony. Basta't may dangal at pagmamahalan, sapat na yon. Ngunit ang langit na binuo nila ay biglang nagdilim. Isang hapon, habang naglalakad si Tony, pabalik sa tinutuluyan niyang maliit na cottage, bumungad sa kanya ang isang mahabang itim na sasakyan na nakaparada sa harap. Ang pintuan ay bumukas at lumabas ang kanyang ama, si Carlos de la Vega. Ang presensya nito ay tila isang malaking anino na lumamon sa ganda ng kapaligiran. Tama na ang laro, Anthony. Ang boses ni Carlos ay parang bakal matigas at walang awa. Namatay ang iyong tiyuhin. Ang kumpanya ay nasa gitna ng krisis. Kailangan ka ng pamilya. Kailangan ka ng mga shareholders. Hindi ako babalik, Papa. Sagot ni Tony pilit na nagpapakatatag. Dito nahanap ko ang buhay na gusto ko. Nahanap ko ang babaeng papakasalan ko. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Carlos. Isang waitress, isang babaeng amoy malansang isda at pawis. Huwag mong hamakin ang apelyidong dala mo. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan, sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang mawawalan ng lahat. Sisiguraduhin kong ang pamilya niya, ang karinderyang ito, at ang buong baybaying ito ay malulubog sa utang at mawawasak. Ang kapangyarihan ko
ay abot hanggang sa dulo ng dalampasigang ito, Anthony. Huwag mo akong subukan. Ang takot ay gumapang sa puso ni Tony. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot para kay Angelica. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang ama, isang lalaking handang pumatay ng pangarap para sa ambisyon. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Angelica, naupo si Tony sa gilid ng kama. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Ang sakit ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Kumuha siya ng isang piraso ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusulat ang mga salitang tatapos sa kanilang paraiso. Patawarin mo ako, Angelica. Hindi ako ang lalaking inaakala mo. Kailangan kong bumalik sa mundo ko. Ang pera sa loob ng sobre ay para sa'yo. Simulan mo ang buhay na mas maganda kaysa sa maibibigay ko dito. Huwag mo na akong hanapin pa. Iniwan niya ang isang makapal na sobre ng pera. Sa ibabaw ng mesa ang perang itinuring niyang basura. Ngunit yun lamang ang tanging alam niyang paraan para protektahan ito. Isang huling halik sa noo at ang lalaking nagngangalang Tony ay namatay kasabay ng pag-alis ng itim na sasakyan sa San Sebastian. Bumalik si Anthony sa realidad nang tumunog ang yelo sa loob ng kanyang baso. Ang katahimikan ng library ay tila nanunumbat sa kanya. Naging duwag ako. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Naalala niya ang mukha ni Angelica kanina sa korte. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng liwanag gaya ng tagaraw na yon. Ang mga ito ay puno ng pagod, sakit at isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng lahat ng bilyong dolyar na mayroon siya. At ang mga guwantes na yon, ang mga dilaw na guwantes na goma. Iyon ang naging kapalit ng bestidong puti. Sa halip na maglingkod sa mga mangingisda, nang may ngiti, naging alila siya sa sariling bahay ni Anthony, pinupunasan ng dumi ng isang lalaking hindi man lang siya nakilala dahil sa sobrang paglamon ng sariling kayabangan. 8 taon siyang naghirap habang ako ay nakaupo sa trono ng ginto. Naisip ni Anthony, 8 taon niyang pinalaki ang aking mga anak sa gitna ng kahirapan habang ako ay nagpaplano ng kasal sa isang babaeng gaya ni Bianca. Isang matinding bugso ng galit sa sarili ang naramdaman niya. Inihagis niya ang baso ng whiskey sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng library ay bahagyang bumukas. Pumasok ang kanyang ina, si Luz Viminda. Ang matandang babae ay nakasuot ng isang itim na shawl at may hawak na baston. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng nakaraang mga sakit. Anthony, tawag ni Luz Viminda. Ang tinig ay puno ng awtoridad at lungkot. Alam kong gising ka pa. Nakita ko ang mga bata kanina. Nakita ko ang mga mata nila. Humarap si Anthony sa kanyang ina. Mama, alam mo ba? Alam mo ba ang tungkol sa kanila? Lumapit si Luz Viminda at naupo sa isang leather armchair. Hindi ko alam ang lahat. Ngunit alam kong may isang babaeng laging bumibisita sa akin sa asilo. Isang babaeng nagdadala ng pagkain, nagbabasa ng libro para sa akin at nakikinig sa aking mga hinaing nang walang bayad. Si Angelica yon, Anthony. Ang babaeng itinaboy mo ay ang tanging taong hindi ako kinalimutan nung ikinulong mo ako sa Golden Retreat dahil masyado kang abala sa iyong imperyo. Ang bawat salita ni Luz Viminda ay tila isang sampal sa mukha ni Anthony. Ang mga bata, sina Ezra at Zeke, sila ang dahilan kung bakit ako nananatiling gising, Anthony. Dahil sa kanila, nakita ko ang dugong de la Vega na muling nagniningning, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa tapang. Patuloy ng matanda. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ang lalaking naging Tony sa dalampasigan o ikaw ang halimaw na nilikha ng iyong ama? Hindi nakapagsalita si Anthony. Ang alaala ng tag-araw ay hindi na lamang isang panaginip na masarap balikan. Ito ay naging isang sumpa na humihingi ng katarungan. Ang mga dilaw na guwantes ni Angelica ay hindi lamang dumi ng trabaho.
Ito ang mantsa sa kanyang sariling kaluluwa na kailangan niyang hugasan anuman ang mangyari. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bintana. Tila nakikiramay sa luhang kanina pa, gustong kumawala sa mga mata ng bilyonaryong natuklasan na siya pala ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang Golden Retreat ay isang pasilidad na itinuturing na pinakamahal at pinaka-eksklusibo sa buong bansa. Matatagpuan sa tuktok ng isang luntiang burol, ang arkitektura nito ay moderno puno ng malalaking bintana at may mga hardin na tila ba hinalaw mula sa isang painting. Ngunit sa likod ng nagniningning na fasade nito, mayroong isang katotohanang hindi mabibili ng pera. Ang bawat sulok nito ay amoy ng kalungkutan at gamot. Para sa mga naninirahan dito, hindi ito isang retreat, kundi isang marangyang kulungan kung saan ang mga matatandang mayayaman ay itinatapon ng kanilang mga abalang anak upang hindi maging abala sa kanilang mga karera. Dito naninirahan si Luz Viminda de la Vega. Sa loob ng 5 taon, ang tanging libangan ng matandang babae ay ang pagtitig sa malawak na hardin mula sa kanyang balkonahe. Ang kanyang asawang si Carlos ay matagal nang wala at ang kanyang anak na si Anthony ay naging isang estranghero na nagpapadala lamang ng mga bulaklak tuwing kaarawan at tinitiyak na ang kanyang mga bayarin ay laging bayad. Ang kapangyarihan ng pamilya de la Vega ay nasa kanyang paligid, ngunit ang init ng pamilya ay matagal nang naglaho. Isang hapon, 3 taon na, ang nakalilipas ang katahimikan ni Luz Viminda ay nabasag ng isang mahinang katok sa pinto. Pasok. Maikling tugon ng matanda, iniisip na ito ay isa na namang nurse na magbibigay ng kanyang mga bitamina. Ngunit ang pumasok ay hindi nakasuot ng puting uniforme. Isang babaeng may simpleng suot, may dalang maliit na basket ng mga prutas at may mga matang tila nakakaunawa sa bigat ng kanyang nararamdaman. Si Angelica iyon. Noong panahong iyon, bumibisita si Angelica sa kanyang tiyahin na nasa kabilang silid, ngunit madalas niyang mapansin ang matandang babaeng laging nag-iisa at nakatingin sa kawalan. Magandang hapon po, Ma'am Luz Viminda. Napansin ko pong parang wala kayong kasama, kaya naisipan kong dalhan kayo ng kaunting dalandan, sabi ni Angelica nang may malumanay na tinig. Sa simula si Luz Viminda ay naging matigas. Ang kanyang pagiging de la Vega ay naging pananggalang niya laban sa mundo. Hindi ko kailangan ng iyong awa, Hija. Marami akong pera para pambili ng kahit anong prutas na gusto ko. Hindi sumuko si Angelica. Ngumiti lamang siya, lumapit at nagsimulang balatan ang dalandan. Hindi po ito tungkol sa pera, ma'am. Tungkol po ito sa pakikipagkwentuhan. Ang tiyahin ko po ay tulog pa at kailangan ko rin po ng kausap. Doon nagsimula ang isang pagkakaibigang walang nakakaalam. Linggo-linggo bumabalik si Angelica. Hindi siya humihingi ng anuman. Hindi siya nagtatanong tungkol sa yaman ng mga de la Vega. Sa loob ng silid na yon, sila ay hindi amo at alila, kundi 2 babaeng naghahanap ng kalinga. Nalaman ni Luz Viminda ang tungkol sa mga hirap ni Angelica, ngunit hindi binanggit ng huli kung sino ang ama ng kanyang mga anak. Ang tanging alam ng matanda ay mayroong isang Tony na nanakit sa puso ng babaeng ito. Sa kabilang banda, naging bukas si Luz Viminda sa kanyang pangungulila kay Anthony. Ang anak ko ay nabulag na ng ginto. Madalas sabihin ni Luz Viminda habang hinahaplos ni Angelica ang kanyang buhok. Iniisip niya na sapat na ang ipadala ako dito upang ipakita ang kanyang pagmamahal. Hindi niya alam na mas gugustuhin ko pang tumira sa isang barong-barong basta't kasama ko siya sa hapagkainan. Isang mahalagang gabi, dinala ni Angelica ang 2 bata, sina Ezra at Zeke. Dahil sa tulong ng isang security guard na kaibigan ni Angelica, naisilang ang mga bata sa loob ng pasilidad nang hindi nalalaman ng pangasiwaan. Nang makita ni Luz Viminda ang mga bata, naramdaman niya ang isang kuryente na tila ba muling nagpatibok sa kanyang matandang puso. Pinagmasdan niya ang mga mata ni Ezra, ang paraan ng pagkunot ng noo ni Zeke. Kapag seryoso ito, ay mga katangiang nakaukit sa bawat lalaking de la Vega. Sila ba? Pabulong na tanong ni Luz Viminda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
habang hinahawakan ng pisngi ni Zeke. Tumango si Angelica, ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Opo, ma'am. Sila po ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi na kailangan ng DNA test para kay Luz Viminda. Ang dugo ay tumatawag sa dugo. Alam niyang ang mga batang ito ay kanyang mga apo. Ngunit mas hinangaan niya si Angelica dahil sa pananatiling tahimik at marangal sa kabila ng lahat. Bakit hindi ka lumapit kay Anthony? Tanong ni Luz Viminda, isang hapon nang ibunyag ni Angelica ang kanyang lumalalang kondisyon. Bakit hinahayaan mong magdusa ang sarili mo habang siya ay nagtatampisaw sa yaman na dapat ay para rin sa iyong mga anak? Dahil gusto ko pong mahalin niya sila bilang tao, hindi bilang obligasyon, sagot ni Angelica habang pinupunasan ang kanyang mga kamay na nagsisimula ng manginig. Ngunit ngayon natatakot na po ako. Nararamdaman ko na ang panghihina ng aking mga binti. Kapag dumating ang araw na hindi ko na sila kayang alagaan, kailangan ko pong malaman kung si Anthony ba ay may puso pa. Si Luz Viminda ang nagmungkahi ng plano. Pumasok ka sa mansyon, magtrabaho ka doon, obserbahan mo siya. Huwag kang magpakilala agad. Hayaan mong ang tadhana ang gumawa ng paraan upang magtagpo ang inyong mga landas sa loob ng kanyang sariling teritoryo. Bago umalis si Angelica, patungo sa mansyon para sa kanyang unang araw bilang katulong hinawakan ni Luz Viminda ang kanyang kamay ng mahigpit. Tandaan mo, Angelica, ang mga dilaw na guwantes na isusuot mo ay hindi simbolo ng iyong pagbaba ng katayuan. Simbolo yon ng iyong sakripisyo at kapag dumating ang sandali na hindi mo na kaya tawagan mo ako, hindi papatay ang matandang De La Vega. Ngayong gabi, habang nakaupo si Luz Viminda sa kanyang asilo, pagkatapos ng kaguluhan sa korte, tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa isa sa kanyang mga impormante sa loob ng mansyon. Nalaman niya ang tungkol sa sampal ni Bianca at ang malupit na pag-aresto kay Angelica. Ang galit na matagal nang natutulog sa loob ni Luz Viminda ay muling nag-apoy. Tumayo siya kahit masakit ang kanyang mga kasukasuan. Gamit ang kanyang baston, naglakad siya patungo sa pintuan ng kanyang silid. Isang nurse ang humarang sa kanya sa pasilyo. Ma'am Luz Viminda, gabi na po. Bawal na po kayong lumabas ayon sa utos ni Sir Anthony. Tiningnan siya ni Luz Viminda nang may matalim na paningin, ang parehong paningin na ginagamit niya noong pinapatakbo pa niya ang kumpanya kasama ang kanyang asawa. Sabihin mo sa aking anak, ang Reyna ay lalabas na sa kanyang kulungan at walang sino man kahit siya ang makakapigil sa akin. Tinawagan ni Luz Viminda ang kanyang personal na driver na matagal na niyang pinananatiling tapat sa kanya sa kabila ng pagbabantay ni Anthony. Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa korte bukas ng umaga. Mayroong isang inosenteng ina na kailangang iligtas at mayroong isang anak na kailangang gisingin mula sa kanyang kahibangan. Habang nakasakay sa sasakyan, sa gitna ng dilim, hinawakan ni Luz Viminda ang isang lumang locket. Sa loob nito ay ang larawan ni Anthony noong bata pa ito, bago pa ito naging matigas at siniko. Anthony, anak, bulong niya sa sarili. Itinago kita sa mundo ng yaman upang protektahan ka, ngunit hindi ko alam na ang yaman na iyon ang siyang lalamon sa iyong pagkatao. Bukas, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na halaga ng pagiging isang De La Vega. At hinding-hindi ko hahayaan na ang laso ni Bianca ang maghari sa ating pamilya. Ang paglalakbay ni Luz Viminda mula sa asilo patungo sa lungsod ay hindi lamang isang paglipat ng lugar. Ito ay ang pagbabalik ng tunay na katarungan. Alam niyang sa pagpasok niya sa korte, bukas ang lahat ay magbabago. Ang matandang nakalimutan ay muling magiging boses ng katotohanan at ang mga dilaw na guwantes ni Angelica ay muling bibigyan ng dangal na nararapat para sa isang babaeng nagmahal ng higit sa kanyang sarili. Ang ulan sa labas ay tila naghuhugas sa kalsada, inihahanda ang daan para sa paghaharap, nawawasak sa mga kasinungalingan at bubuo sa isang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Sa loob ng sasakyan, ang matandang Reyna ay nakahanda na sa digmaan.
Ang gabi ng charity gala ay binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Habang ang mga naglalakihang chandelier ay nagbibigay ng gintong liwanag sa mga panauhing kabilang sa alta sosyedad, sa likod ng mga kortina ay isang madilim na plano. Ang unti-unti nang nabubuo. Si Bianca, na nakasuot ng isang makinang na kulay pilak na gown, ay nakatayo sa harap ng kanyang malaking salamin sa master bedroom. Ang kanyang kagandahan ay tila isang perpektong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot. Hawak niya ang hiyas na naging sentro ng kanyang plano, ang diamond necklace na pagmamay-ari ng pamilya De La Vega. Ito ay hindi lamang basta alahas, ito ay simbolo ng katayuan at kasaysayan. Para kay Bianca, ang kwintas na ito ang magiging mitya ng tuluyang pagpapaalis sa babaeng itinuturing niyang banta. Tapos ka na, Angelica. Bulong ni Bianca sa kanyang sarili habang ang isang mapanirang ngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tinungo ang locker room ng mga tauhan. Alam niyang sa mga oras na ito si Angelica ay abala sa pag-aayos ng mga huling detalye sa garden. Gamit ang isang duplicate na susi na lihim niyang ipinagawa, binuksan niya ang locker ni Angelica. Doon sa loob ng isang kupas at lumang backpack na halatang maraming taon nang ginagamit, isinilid niya ang nagniningning na kwintas. Ang pagkakaiba ng marangyang hiyas at ng luma at punit-punit na bag ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon nararamdaman ni Angelica ang matinding panghihina. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa mabigat na tingga at ang bawat hakbang ay nagdudulot ng isang uri ng pamamanhid na abot hanggang sa kanyang balakang. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso dahil ang kanyang mga kamay ay suot pa rin ang dilaw na guwantes na guma na basa ng sabon. Kailangan ko lang matapos ang gabing ito. Bulong niya sa sarili, iniisip ang mga mukha ni na Ezra at Zeke na naghihintay sa kanya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang matinis na hiyaw mula sa itaas na palapag. Anthony, ang kwintas ko. Wala ang kwintas ko. Sigaw ni Bianca na tila isang biktima ng malalang krimen. Ang musika sa ibaba ay biglang huminto. Ang mga panauhin ay nagkatinginan at si Anthony na noo ay kausap ang isang mahalagang investor ay mabilis na umakyat sa hagdan. Nadatnan niya si Bianca na nakaluhod sa tabi ng kanyang bukas na jewelry box. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha habang humihikbi ng malakas. Anong nangyari, Bianca? Tanong ni Anthony. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at otoridad. Ang kwintas, Anthony. Ang kaisa-isang hiyas na ibinigay sa akin ng iyong pamilya. Nawala ito. Nandito lang ito kaninang hapon bago ako bumaba para sa gala. Isa lang ang pumasok dito para linisin ang banyo at magpalit ng mga tuwalya. Tumingin si Bianca kay Anthony nang may mga matang puno ng akusasyon. Hindi na kailangang sabihin ang pangalan. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Sa utos ni Bianca, tinawag ang lahat ng mga katulong sa lobby. Si Angelica ay dumarating pa lamang mula sa garden pagod at hindi alam ang nangyayari. Nagulat siya nang makita ang lahat ng mga tauhan na nakahanay at ang mga panauhing nakatingin sa kanila nang may paghihinala. Hanapin ang bawat sulok ng mansyong ito, pati na ang mga gamit nila. Ang utos ni Anthony ay tila isang hatol ng kamatayan. Nagsimulang maghalughog ang mga security guard. Nang buksan ang locker room, ang lahat ay tahimik na nagmamasid. Ang backpack ni Angelica ay kinuha at inilapag sa gitna ng lobby sa harap mismo ni Anthony at ng mga mapanghusgang mata ng mga bisita. Nang buksan ng gwardiya ang bag, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Angelica. Doon sa ibabaw ng kanyang mga personal na gamit at ng isang maliit na larawan ni na Ezra at Zeke ay kumikinang ang diamond necklace. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang bulungan ay naging parang isang kawan ng mga bubuyog. Hindi maaari iyan. Mahinang sabi ni Angelica,
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ko kinuha yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko. Magnanakaw. Sigaw ni Bianca sabay lapit kay Angelica. Bago pa makakilos ang sinuman, isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Angelica. Ang tunog ng palad ni Bianca na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Binigyan ka namin ng tirahan, binigyan ka namin ng pagkain at ganito ang isusukli mo. Isang hamak na katulong na nangarap ng hindi para sa kanya. Tiningnan ni Angelica si Anthony, nagmamakaawa na makita ang kahit katiting na tiwala. Ngunit ang mukha ni Anthony ay tila gawa sa bato. Ang galit sa kanyang mga mata ay malamig at nakakamatay. Ang kanyang pride ay malubhang nasugatan. Pakiramdam niya ay niloko siya ng mismong babaeng pinagkatiwalaan niyang pumasok sa kanyang personal na buhay. Anthony, maniwala ka sa akin. Pakiusap. Hikbi ni Angelica. Lumuhod siya sa harap ni Anthony, hindi pinapansin ang sakit sa kanyang mga binti. Tumayo ka. Sabi ni Anthony sa boses na walang bahid ng awa. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga pekeng luha. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong magtrabaho dito kahit wala kang maipakitang magandang record at ito ang igaganti mo. Sir, may mga anak po ako. Kailangan nila ako. Pagsusumamo ni Angelica. Kung inisip mo ang iyong mga anak, hindi mo sana ginawa ito. Sagot ni Anthony bago siya tumalikod. Tumawag kayo ng pulis. Gusto kong mabulok ang babaeng ito sa kulungan. Sa labas ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. Nagsimulang pumatak ang ulan na mabilis na naging isang malakas na buhos. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa malayo papalapit sa mansyon. Nang dumating ang mga pulis, pilit nilang itinatayo si Angelica. Ang bawat kilos nila ay marahas tila ba wala silang kaharap na tao, kundi isang basura. Sandali! Pigil ni Bianca sa mga pulis. May isang masamang plano pa siyang nais ipatupad. Huwag niyo siyang hayaang maghubad ng guwantes. Gusto kong makita ng lahat kung anong uri siya ng katulong. Isuot mo yan, Angelica. Ipakita mo sa mundo ang mga kamay na nagnakaw sa amin. Pinilit ng mga pulis na iposa si Angelica habang suot pa rin ang kanyang dilaw na guwantes na guma. Ang matingkad na kulay ng guwantes laban sa madilim na gabi at ang malamig na bakal ng posas ay naging isang groteskong imahe ng kahihiyan. Habang hinihila si Angelica, palabas ng mansyon ng ulan, ay humahampas sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis ay isang paghihirap, hindi lamang dahil sa sakit ng kanyang kalamnan, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang dignidad. Anthony, sigaw ni Angelica sa huling pagkakataon, habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan. Isang araw, malalaman mo ang katotohanan at sa araw na yon sana ay mapatawad mo ang sarili mo. Ngunit hindi lumingon si Anthony. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng silungan ng pintuan, hawak ang baso ng alak habang si Bianca ay nakasandal sa kanyang balikat, tila isang mapagkalingang biktima. Mula sa malalayong anino ng mga puno, sa dulo ng property, dalawang maliit na figura ang nakatayo sa ilalim ng ulan. Sina Ezra at Zeke ay basang-basa. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakakapit sa rehas ng gate. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot at hindi maipaliwanag na galit habang pinapanood ang kanilang ina na isinasakay sa loob ng itim at puting sasakyan. Nanay, bulong ni Ezra, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at lungkot. Ezra, tignan mo ang lalaking iyon, sabi ni Zeke. Itinuturo si Anthony na nakatayo sa itaas ng hagdanan ng mansyon. Siya ang kumuha kay nanay. Siya ang dahilan kung bakit umiiyak ang nanay natin. Ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang umalis. Ang ilaw nito ay nagbibigay ng pasulpot-sulpot na liwanag sa madilim na daan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay lalong naglalayo kay Angelica sa kanyang mga anak. Ang bitag ni Bianca ay nagtagumpay at ang gabi ng Charity ay nagtapos sa isang trahedya na wawasak sa pundasyon ng pamilya De La Vega. Sa loob ng sasakyan, nakasandal si Angelica sa malamig na bintana. Ang kanyang mga kamay na nakaposas
at nakasuot ng dilaw na guwantes ay nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na siyang lakas na umiyak pa. Ang tanging nanatili sa kanya ay ang isang matinding pangako sa sarili na kahit anong mangyari, poprotektahan niya ang kanyang mga anak, kahit mula sa kulungan at kahit mula sa amang hindi pa rin marunong kumilala sa kanyang sariling dugo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang kasalanang naganap sa loob ng mansyon, ngunit ang lason ng kasinungalingan ay malalim ng nakabaon. Ang digmaan ay nagsimula na, at ang katarungan ay tila isang napakalayong pangarap sa gitna ng unos. Ang loob ng silid ng korte ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang amoy ng lumang papel at selyadong kahoy ay humahalo sa malamig na bugso ng air conditioning na nagbibigay ng isang pakiramdam ng kawalang buhay. Para kay Angelica, ang bawat segundo ay tila isang patak ng asidong tumutulo sa kanyang kaluluwa. Nakaupo siya sa upuan ng akusado, ang kanyang katawan ay tila isang marupok na sanga na anumang oras ay mababali. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga dilaw na guwantes na goma ay tila naging bahagi na ng kanyang balat, isang permanenteng marka ng kanyang pagiging alila at ngayon ay ng kanyang pagiging kriminal. Muli kong itatanong sa iyo, Angelica Ramirez, ang tinig ng hukom ay pumailan lang malamig at walang pakialam. Sa harap ng mga ebidensyang inihain laban sa iyo, ano ang iyong pahayag? Inaamin mo ba ang kasalanang pagnanakaw sa pamilya de la Vega? Lumingon si Angelica sa direksyon ni Anthony. Nakita niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makakasama sa pagtanda. Ngunit ang Anthony na nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na may pusong bato. Sa tabi nito si Bianca ay nakaupo ng may pagmamalaki, ang mga labi ay may mapang-uyam na ngiti, habang tila binibilang na ang mga sandali ng tagumpay. Kung aamin ako, 5 taon lang. 5 taon na hindi ko makikita ang mga anak ko. Pero kung lalaban ako at matatalo 10 taon, o higit pa, sino ang mag-aalaga sa kanila? Sino ang magpapakain sa kanila? Ang luhika ng isang inang desperado ay nagsimulang lamunin ng kanyang katwiran. Huminga siya, nang malalim ang kanyang mga labi ay nanginginig. Kagalang-galang na hukom, ako po ay... Ngunit bago pa matapos ang kanyang pangungusap, isang malakas na tunog ng paghampas ng pinto sa dulo ng silid ang bumasag sa kaayusan ng korte. Hindi ito tunog ng isang aksidente. Ito ay tunog ng isang marahas na pagpasok. Ang mga gwardiya ay nagulat. Ang mga abogado ay napalingon. Maging si Anthony ay napaupo nang matuwid ang kanyang noo ay kumunot sa pagtataka. Sa gitna ng pinto, 2 maliliit na figura ang nakatayo. Sina Ezra at Zeke. Ang kanilang mga pulang t-shirt ay punong-puno ng tuyong putik. Ang kanilang mga buhok ay magulo at ang kanilang mga mukha ay bakas ng pagod mula sa magdamag na pagtatago at pagtakbo. Ngunit sa likod ng dumi at pagod ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng katapangan na tila hindi pang bata. Nanay, huwag! Ang sigaw ni Zeke ay umalingaw-ngaw, puno ng pait at determinasyon. Bago pa makakilos ang mga opisyal ng korte, ang 2 bata ay mabilis na tumakbo patungo sa gitna ng pasilyo. Ang kanilang maliliit na paa ay lumilikha ng mabilis na tunog sa sahig na kahoy. Nilampasan nila ang mga taong nakaupo, hindi pinapansin ang mga boses na naguutos sa kanila na tumigil. Ezra, Zeke. Bulong ni Angelica, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot at tuwa. Nakarating ang mga bata sa harap ng estrado. Si Ezra, ang mas tahimik, ngunit mas mapagmasid, ay mabilis na lumapit sa kanyang ina. Sa isang mabilis na pagkilos, iniabot niya ang kanyang maliliit na kamay at itinakpan ang bibig ni Angelica. Ang kanyang mga palad ay maliit at magaspang, ngunit ang hawak niya ay puno ng proteksyon. Huwag kang aamin, nanay. Hikbi ni Ezra, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Angelica. Wala kang ninakaw.
Alam namin ang totoo. Nakita namin ang ginawa ng babaeng iyan. Samantala, si Zeke ay humarap sa buong korte. Ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Lumingon siya kay Anthony, na noo ay tila naging estatwa sa kinatatayuan nito. May isang bagay sa mukha ng mga bata na nagpahinto sa paghinga ni Anthony, ang hugis ng kanilang panga, ang paraan ng kanilang pagtayo, at higit sa lahat ang mga mata na kulay hazel na may gintong tuldok. Ang mga matang De La Vega. Kayo po ba ang hukom? Tanong ni Zeke habang nakaturo sa lalaking nasa itaas. Kung ikukulong niyo ang nanay ko dahil sa nawawalang kwintas, dapat niyo ring ikulong ang lalaking iyan. Itinuro ni Zeke ang kanyang nanginginig na daliri kay Anthony. Zeke, tumigil ka! Sigaw ni Angelica, pilit na inaalis ang kamay ni Ezra sa kanyang bibig. Patawarin niyo po sila, kagalang-galang na hukom. Mga bata lang po sila. Hindi kami titigil. Ganti ni Zeke, ang kanyang boses ay lalong lumakas. Laging sinasabi ni nanay na mabuti kang tao. Sir, sinasabi niya na ikaw ay parang isang prinsipe sa mga kwento niya. Pero ang mga prinsipe ba ay hinahayaang saktan ang mga inosenteng tao? Ang mga prinsipe ba ay bingi sa katotohanan? Tumayo si Bianca, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pahiya. Guardia, ilabas niyo ang mga batang iyan. Ito ay isang seryosong paglilitis, hindi ito palaruan. Ang mga batang iyan ay malinaw na tinuruan ng kanilang ina upang gumawa ng eksena at makuha ang awa ng korte. Tumahimik ka. Ang malakas na tinig ay nanggaling kay Anthony. Hindi ito sigaw ng galit kundi isang utos ng isang taong naguguluhan at nagsisimulang magduda. Lumapit si Anthony sa bakod na naghihiwalay sa kanya at sa mga bata. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kahoy. Tinitigan niya si Zeke. Ang bawat linya sa mukha ng bata ay tila isang salamin ng kanyang sariling kabataan. Naramdaman ni Anthony ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang pagkilalang biolohikal na hindi kayang itanggi ng anumang batas. Ano ang sinasabi mo, bata? Tanong ni Anthony. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ang kwintas. Simula ni Ezra na binitawan na ang bibig ng kanyang ina, ngunit nanatiling nakayakap sa binti nito. Nakita ko po si Ma'am Bianca sa loob ng kwarto. Nakita ko po siyang may inilalagay sa bag ni nanay habang si nanay ay nasa banyo. Akala ko po, laro lang kaya kinuha ko yon at ibinalik sa bag ni Ma'am Bianca. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang piskal ay napatayo at ang hukom ay nagsimulang magpukpok ng maso upang ibalik ang kaayusan. Iyan ay isang malaking kasinungalingan. Tili ni Bianca, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Anthony, huwag kang maniniwala sa mga batang lansangan na iyan. Isang pakanalang ito ni Angelica. Ngunit si Anthony ay hindi na nakatingin kay Bianca. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Angelica na ngayon ay umiiyak ng tahimik habang yakap ang dalawa niyang anak. Ang mga dilaw na guwantes ni Angelica ay nakayakap sa maliliit na balikat ni na Ezra at Zeke. Isang larawan ng wagas na pag-ibig sa gitna ng isang maruming laro ng kapangyarihan. Angelica. Bulong ni Anthony, ang pangalang matagal na niyang hindi binibigkas ng may lambing, ay tila naging isang panalangin sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng korte ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito ay dahan-dahan at may kasamang mabigat na awtoridad. Ang tunog ng isang baston na tumatama sa sahig, isang ritmo na tila tibok ng puso ng katarungan, ay narinig ng lahat. Si Luz Viminda de la Vega ay pumasok, nakaupo sa kanyang wheelchair, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Ang paglilitis na ito ay hindi pa tapos. Ang boses ng matandang babae ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Dahil ang tunay na kriminal ay hindi ang babaeng may dilaw na guwantes, kundi ang ahas na nagtatago sa ilalim ng telang seda. Ang lahat ay napalingon sa matandang matriarka.
Alam ni Angelica na dumating na ang sandali ng pagbabayad. Ang sigaw ng katotohanan ay hindi na mapipigilan at ang kuta ng mga De La Vega ay nagsisimula na ring mayabak mula sa loob. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang makapigil hiningang tagpo si Anthony na nakatingin sa kanyang mga anak, si Bianca na nanginginig sa takot at si Angelica na sa wakas ay nakahanap ng lakas upang tumayo ng tuwid, hawak ang kamay ng kanyang mga maliliit na bayani. Ang dilaw na guwantes ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang bandila ng tagumpay laban sa pang-aapi. Ang loob ng silid ng korte ay tila naging isang tanghalan ng isang madulang dula na walang script. Ang pagpasok ni Luz Viminda de la Vega ay nagdala ng isang uri ng bigat na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig, isang tuyot na tunog ng kahoy laban sa kahoy, ay naging tanging musika sa gitna ng tensyon. Kagalang-galang na hukom. Ang boses ni Luz Viminda ay mahina, ngunit may awtoridad na tila bakal. Ang babaeng ito, si Angelica Ramirez, ay hindi isang magnanakaw. Siya ay biktima ng isang sistemang binuo ng yaman at ng isang lalaking nabulag ng sariling takot. Si Anthony ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit pa rin sa kahoy na bakod. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa kanyang ina at sa dalawang bata. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang kuta na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon. Ezra Zeke, tawag ni Angelica sa mahinang boses puno ng pag-aalala. Halika na rito, huwag na kayong manggulo. Ngunit si Ezra, ang mas tahimik sa kambal, ay may ibang plano. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakatago sa loob ng kanyang palad. Isa itong piraso ng papel na halatang maraming beses nang itinupi at binuksan. Gusot-gusot ito, may mga mantsa ng lumang tubig at kupas na ang kulay sa mga gilid. Sir, tawag ni Ezra kay Anthony. Sa unang pagkakataon, ang bata ay hindi tumingin ng may galit, kundi may kasamang matinding pait at pag-asa. Sabi ni nanay, huwag daw naming ipakita ito sa inyo. Sabi niya ayaw niyang isipin niyo na ginagamit namin ito para humingi ng pera. Lumapit si Ezra sa bakod. Iniabot niya ang gusot na papel kay Anthony. Ang mga daliri ni Anthony ay nanginginig habang tinatanggap ang pirasong yon ng nakaraan. Nang dahan-dahan niya itong buksan, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Isa itong larawan mula sa isang lumang photo booth sa San Sebastian. Sa larawan naroon ang isang mas batang Anthony, ang lalaking nagngangalang Tony. Wala siyang suot na suit. Suot niya ay isang simpleng t-shirt na puti magulo ang buhok at may pinakamalapad na ngiting kailanman ay hindi na nakita sa kanyang muka simula nang bumalik siya sa lungsod. Nakayakap siya kay Angelica na noo ay nagniningning ang kagandahan sa ilalim ng araw ng tag-araw. Ang saya sa kanilang mga mata ay totoo busilak at walang halong interes sa pera o kapangyarihan. Ito ang huling masayang alaala ni nanay. Bulong ni Zeke habang nakatingin din sa larawan. Lagi niya itong tinitingnan kapag umiiyak siya sa gabi. Sabi niya, dito raw niya nahanap ang tunay na prinsipe niya bago ito kinain ng masamang mangkukulam. Isang mabilis na pagsinghap ang kumawala sa mga labi ni Anthony. Ang bawat detalye ng larawang iyon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang mga kasinungalingan. Tiningnan niya sina Ezra at Zeke. Ngayong hawak niya ang larawan ng kanyang sarili, noong siya ay masaya pa, hindi na niya maikakaila ang katotohanan. Ang paraan ng pagkunot ng noo ni Zeke kapag nagagalit iyon ay eksaktong kopya ng kanyang sariling ekspresyon. Ang maliit na nunal sa malapit sa tainga ni Ezra, iyon ay isang marka ng pamilya de la Vega na namana niya rin sa kanyang ama. Diyos ko, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Anthony. Ang larawan ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay, dahan-dahang bumagsak sa sahig ng korte gaya ng isang dahon sa taglagas. Anthony, huwag kang magpadala sa emosyon. Sigaw ni Bianca na noo ay tila isang desperadong hayop na nakakulong sa kanto. Isang montage lang yan.
Madaling pekein ang mga larawan ngayon. Ang mga batang yan, sinanay sila ni Angelica para sirain tayo, para sirain ang reputasyon mo bago ang kasal natin. Ngunit parang wala nang naririnig si Anthony, kundi ang tunog ng sarili niyang konsensya. Lumakad siya, nang dahan-dahan binuksan ng maliit na pintuan na naghihiwalay sa legal na bahagi ng korte patungo sa kinauupuan ni Angelica. Ang mga gwardiya ay nag-atubili kung pipigilan siya, ngunit isang tingin lang mula kay Luz Viminda ay sapat na upang hindi sila kumilos. Nakarating si Anthony sa harap ni Angelica. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, ang distansya nila ay hindi na sinusukat ng milya o ng katayuan sa buhay, kundi ng iilang pulgada na lamang. Naamoy ni Anthony ang pamilyar na halimuyak ni Angelica, amoy ng pagsisikap, amoy ng sabon mula sa kanyang trabaho at amoy ng isang inang handang mamatay para sa kanyang mga anak. Angelica, ang boses ni Anthony ay gumaralgal. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong abutin tayo sa ganito? Tumingin si Angelica sa kanya. Ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang pisngi, tumutulo sa ibabaw ng kanyang asul na uniforme at sa dilaw na guwantes na guma na suot pa rin niya. Sasabihin ko. Ang tawa ni Angelica ay puno ng pait at sakit. Paano ko sasabihin sa isang lalaking nag-iwan sa akin ng sobre ng pera at isang maikling sulat na parang binabayaran ng aking pagkatao? Hinanap kita, Anthony. 1 linggo matapos mong umalis, nalaman kong buntis ako. Pumunta ako sa opisina mo sa lungsod, bitbit ang huling perang. Meron ako para lang sa pamasahe. At anong sabi nila sa akin? Ang mga katulad ko raw ay hindi autorisadong lumapit sa isang De La Vega. Yumuko si Anthony, ang kanyang muka ay nabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat salita ni Angelica ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Hindi ko kailangan ang pera mo, Anthony. Patuloy ni Angelica, ang kanyang boses ay lalong lumakas, nanginginig sa matinding emosyon. Pinalaki ko ang mga anak mo ng may dangal. Naglinis ako ng inodoro, naglaban ng damit ng iba at tinuos ang bawat sentimo para lang makapag-aral sila. Ginawa ko ang lahat ng yon nang masaya dahil mahal ko sila. Pero pumasok ako sa mansyon mo, hindi dahil gusto kong bawiin ka. Pumasok ako dahil namamatay na ako. Ang salitang namamatay ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Maging ang hukom ay napatigil sa pagsusulat. Si Bianca ay biglang napaatras, ang kanyang muka ay naging maputla gaya ng abo. Mayroon akong degenerative disease, Anthony. Pag-amin ni Angelica, ipinakita niya ang kanyang mga kamay, nasuot ang guwantes. Ang aking mga kalamnan ay unti-unti nang humihinto. Sa loob ng 1 taon, baka hindi ko na sila kayang alagaan. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang makita kung ang lalaking minahal ko sa San Sebastian ay naroon pa rin sa loob ng suit na suot mo. Gusto kong malaman kung sapat ka bang tao para ipagkatiwala ko sa iyo ang buhay ni na Ezra at Zeke kapag wala na ako. Napahagulgol si Anthony. Lumuhod siya sa harap ni Angelica sa gitna ng korte, sa harap ng kanyang ina, ng kanyang mga anak at ng babaeng winasak niya. Hindi niya pinansin ang dumi sa sahig o ang mga matang nakatingin sa kanya. Patawarin mo ako, Angelica. Patawarin mo ako. Ang tanging naisambit ni Anthony habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Angelica, ngunit ang mga bata ay mabilis na humarang. Sina Ezra at Zeke ay tumayo sa pagitan ng kanilang magulang. Ang kanilang maliliit na katawan ay tila isang pader ng proteksyon. Huwag mong hawakan ang nanay namin, sigaw ni Zeke. Masamang tao ka, pinaiyak mo siya. Hinayaan mong saktan siya ng babaeng yan. Tiningnan ni Anthony ang 2 bata. Nakita niya ang matinding galit sa kanilang mga mata, isang galit na siya mismo ang nagtanim sa loob ng 8 taon ng kanyang kawalan ng pakialam. Siya ay may $1,000,000,000, may mga gusali sa kanyang pangalan, at may kapangyarihang magdikta ng takbo ng ekonomiya. Ngunit sa sandaling iyon, siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Sa isang sulok ng korte, si Bianca ay nagsisimula nang gumapang palayo, sinusubukang humanap ng paraan
upang makatakas sa sitwasyong unti-unti nang lumalala para sa kanya. Ngunit bago pa siya makalabas ang boses ni Luz Viminda, ay muling umalingaw-ngaw. "Saan ka pupunta, Bianca?" Tanong ng matandang babae nang may nakakatakot na ngiti. Ang palabas ay kasisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay tungkol sa isang kwintas, isang kasinungalingan at ang katotohanang nakatago sa loob ng iyong sariling bag. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa larawan ni Anthony na nakaluhod sa paanan ni Angelica, ang larawang gusot na nasa sahig sa pagitan nila at ang matinding tensyon na bumabalot sa buong silid ng korte. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na handa nang lumunod sa lahat ng mga kasinungalingan ng pamilya de la Vega. Ang bawat hakbang ni Luz Viminda de la Vega patungo sa upuan ng saksi ay tila isang mabagal na marcha ng katarungan. Ang tunog ng kanyang baston na gawa sa matigas na nara ay pumapalo sa sahig, isang tuyot na tunog na tila nagbibigay ng babala sa sinumang nagtangkang itago ang katotohanan. Ang silid ng korte na kanina lamang ay puno ng kaguluhan ay biglang natahimik sa ilalim ng kanyang presensya. Kagalang-galang na hukom, ang boses ni Luz Viminda ay hindi nangangatog sa kabila ng kanyang katandaan. "Narito ako, hindi bilang isang de la Vega na naghahanap ng pabor, kundi bilang isang saksi sa kadalisayan ng isang ina at sa kasamaan ng isang ahas." Tumayo ang piskal pawisan at tila nababahala. "Objeksyon, so senyorya ang ginang, ay wala sa opisyal na listahan ng mga saksi. Bukod dito, meron kaming mga medikal na ulat na nagpapahiwatig na si Ginang Luz Viminda ay dumaranas ng demensya." Ang kanyang pahayag ay hindi mapagkakatiwalaan. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Luz Viminda sa piskal na sapat na upang mapaupo itong muli ng hindi oras. "Demensya," ang uyam ng matandang babae. "Demensya ba ang tawag sa pag-alala na ang sarili kong anak ay hindi ako binisita sa loob ng mahigit 5 taon? Demensya ba ang tawag sa pag-alala na ang babaeng ito?" Itinuro niya si Angelica nang may pagmamahal, ang tanging taong humahawak sa aking kamay tuwing gabi habang ang aking pamilya ay abala sa pagbibilang ng kanilang mga bilyon. Napayuko si Anthony sa matinding kahihiyan. Naalala niya ang mga dokumentong pinirmahan niya noon upang ideklarang incompetent ang kanyang ina para lamang mapabilis ang pagsasanib ng kanilang kumpanya. Ngayon, ang mga dokumentong yon ay tila naging mga kadenang sumasakal sa kanyang sariling leeg. Subisbi sa estrado Ginang de la Vega. Utos ng hukom na tila mas interesado na sa sasabihin ng matanda kaysa sa mga teknikalidad ng batas. Nang makaupo si Luz Viminda, tinitigan niya ang kanyang anak si Anthony na noo ay nakaluhod pa rin sa tabi ng upuan ng akusado. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang paningin kay Bianca na noo ay nanginginig ang mga kamay habang nakakapit sa kanyang mamahaling bag. 3 taon na ang nakalilipas panimula ni Luz Viminda. Pumasok si Angelica sa aking buhay sa asilo. Hindi niya alam kung sino ako nung una. Akala niya ay isa lamang akong matandang iniwan ng mundo. Pinaglingkuran niya ako nang walang bayad. Binigyan niya ako ng pagkain binasahan ng mga tula at higit sa lahat dinala niya sa akin ang 2 batang ito. Hinaplos ni Luz Viminda ang ulo ni Ezra na malapit sa kanya. "Alam ko ang dugo ko, Anthony. Alam ko ang anyo ng aking apo. At alam ko na ang babaeng ito ay hinding-hindi magnanakaw dahil siya mismo ang tumanggi sa mga alahas na inalok ko sa kanya noon bilang pasasalamat. Puro emosyon lang yan." Tili ni Bianca ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng katahimikan. "Wala kayong patunay. Ang kwintas ay nahanap sa bag niya. Iyon ang ebidensya." Kumiti si Luz Viminda, isang nangiti na tila isang bitag na handa ng sumara. "Ang kwintas, Bianca. Ang kwintas na pagmamay-ari ko na ibinigay ko kay Anthony para sa babaeng tunay niyang mamahalin. Alam mo ba kung nasaan talaga ang kwintas na yon?" Tumingin si Luz Viminda kay Zeke. "Zeke, anak, may gusto ka bang sabihin sa hukom tungkol sa laro
na ginawa mo sa mansyon. Tumayo si Zeke nang tuwid ang kanyang maliit na muka ay puno ng seryosong determinasyon. Nakita ko po siya. Itinuro niya si Bianca. Nakita ko po ang masamang babaeng iyan na may inilalagay sa lumang backpack ni nanay. Sabi niya sa sarili niya, "Paalam, Angelica. Akala ko po laro lang iyon ng tago-taguan ng gamit." Kaya noong pumasok siya sa banyo para mag-ayos ng buhok, kinuha ko po ang kumikinang na bagay sa bag ni nanay at inilagay ko yun sa loob ng malaking bag niya. Sa bag na kulay itim na may gintong kadena. Isang malakas na pagsinghap ang umalingaw-ngaw sa buong korte. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na bumaling sa bag na mahigpit na hawak ni Bianca. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang batang ito. Hiyaw ni Bianca, sinusubukang tumayo upang tumakbo patungo sa pinto. "Huwag mong hayaang makalabas ang babaeng iyan." Ang sigaw ng hukom ay tila isang kulog. Mga opisyal kunin ang bag ng binibini. 2 pulis ang mabilis na humarang kay Bianca. Walang seremonyang inagaw nila ang bag mula sa kanyang mga kamay. Pumalag si Bianca sumisigaw ng mga pagbabanta, ngunit ang mga opisyal ay hindi natinag. Sa gitna ng korte sa ibabaw ng mesa ng ebidensya, ibinuhos ng pulis ang laman ng bag ni Bianca. Naglaglagan ang mga lipstick ang kanyang telepono, ang kanyang mamahaling pitaka, at pagkatapos isang tunog ng matigas na bagay na tumama sa kahoy ang narinig ng lahat. Ang diamond necklace ng mga De La Vega ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng korte, tila isang saksi na sa wakas ay nagsalita. Ang mga asulan na sapiro at mapuputing diamante ay nagpapakita ng katotohanang hindi na mababago. "Ayan ang ebidensya mo, Bianca." Ang tinig ni Luz Viminda ay malamig at puno ng paghamak. Ang katarungan ay hindi bulag sa mga batang may malinis na puso. Si Anthony ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hinaluan ng sakit. Lumapit siya kay Bianca na noo ay nakahawak sa braso ng mga pulis humihikbi ng walang tigil. "Anthony Love, makinig ka." Pakiusap ni Bianca ang kanyang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng nasira. "Huwag mo akong tawaging Love." Ang boses ni Anthony ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lason. Sinubukan mong sirain ang buhay ng babaeng mahal ko at ang kinabukasan ng aking mga anak. Sinubukan mong gamitin ang batas para sa iyong sariling kasamaan. Hinubad ni Anthony ang kanyang singsing sa daliri, ang singsing ng pamilya na sumisimbolo sa kanilang engagement, at inihagis ito sa sahig sa paanan ni Bianca. "Ipinapangako ko sa iyo, Bianca Montemayor, gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking yaman upang siguraduhing hindi ka na makakakita ng sikat ng araw sa labas ng rehas. Ang lason mo ay dito na magtatapos." Alguaciles detenehin ang binibini. Utos ng hukom habang hinahampas ang kanyang maso ng 3 beses. Kaso ng perjuryo, falsifikasyon de pruebas, at denunsya falsa isama na rin ang tangkang panloloko sa korte. Habang kinakaladkad si Bianca palabas ng silid, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang nagdadala ng kaginhawaan. Humarap si Anthony kay Angelica na noo ay nakaupo pa rin tuliro at tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang mga dilaw na guwantes ni Angelica ay basa pa rin ng kanyang mga luha. Lumapit si Luz Viminda sa kanyang anak at sa babaeng itinuturing niyang tunay na manugang. "Anthony," sabi ng matanda, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. "Ang katarungan ay naibigay na sa korte. Ngayon ang katarungan para sa iyong pamilya ay nasa iyong mga kamay na." Tiningnan ni Anthony ang kanyang ina, ang kanyang mga anak at si Angelica. Alam niyang ang pagdakip kay Bianca ay unang hakbang pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang paghilom ng mga sugat na 8 taon niyang hinayaan na mabulok sa dilim. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang makapangyarihang imahe si Bianca na inilalabas ng korte nang may posas habang si Anthony
ay dahan-dahang lumalapit kay Angelica, handang harapin ang katotohanan ng kanyang mga pagkakamali sa ilalim ng mapagmatyag at mapagmahal na paningin ng kanyang inang si Luz Viminda. Ang huling sigaw ni Bianca ay unti-unting naglaho sa pasilyo ng korte na iniwan ang silid sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tao sa gallery ay dahan-dahang nagsilabasan sa utos ng hukom, ngunit para sa pamilyang naiwan sa loob, ang hangin ay nanatiling siksik at mahirap hingahin. Ang katarungan ay nakamit na sa papel, ngunit ang mga sugat sa puso ay nananatiling bukas at dumadanak ng pait. Si Anthony ay nanatiling nakatayo sa harap ni Angelica. Ang kanyang mamahaling tuksido ay tila naging isang mabigat na baluti na sumasakal sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya upang lagdaan ang mga dokumentong nagpahirap sa kanyang ina at nagtabo sa babaeng minahal niya. Angelica? Ang boses ni Anthony ay isang mahinang pagsusumamo. Pakiusap, hayaan mong ayusin ko ito. Mayroon akong pera, makakakuha tayo ng pinakamagaling na doktor sa mundo. Hindi kita hahayaang mawala. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angelica. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Agad siyang inalalaya nina Ezra at Zeke, ang dalawang maliliit na haligi, na tila mas matatag pa kaysa sa anumang gusali ni Anthony. Pera na naman, Anthony. Ang boses ni Angelica ay mahina ngunit puno ng talim. Iyan lang ba ang alam mong solusyon? Hindi kami isang kumpanya na kailangang i-bail out. Hindi kami isang bad investment na kailangang ayusin. Kami ay mga tao, Anthony, at winasak mo kami noong gabing iniwan mo ang sobrang iyon sa San Sebastian. Natatakot ako noon, Angelica. Sigaw ni Anthony, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Inisip ko na sa pamamagitan ng pera, magkakaroon ka ng mas mabuting buhay kaysa sa maibibigay ko habang nakikipaglaban ako sa aking ama. Akala ko, pinoprotektahan kita. Hindi mo ako pinrotektahan. Ganti ni Angelica, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa huling lakas na mayroon siya. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Pinrotektahan mo ang posisyon mo noong nalaman kong buntis ako, hinanap kita. Pumunta ako sa pintuan mo at itinaboy ako ng mga gwardiya mo na parang isang basahan. Doon ko natutunan na ang pag-ibig mo ay may presyo at ang presyong iyon ay ang aking dignidad. Biglang natigilan si Angelica. Ang isang matinding pamamanhid ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga binti patungo sa kanyang balakang. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Naramdaman niya ang paghinto ng mga signal mula sa kanyang utak patungo sa kanyang mga kalamnan, ang malupit na paalala ng kanyang sakit. Nanay. Ang sigaw ni Ezra ay puno ng takot nang maramdaman niyang bumibigay ang bigat ng kanyang ina. Sa isang iglap, tuluyang nawalan ng lakas ang mga binti ni Angelica. Bumagsak siya patungo sa malamig na sahig ng korte. Ngunit bago pa tumama ang kanyang ulo sa matigas na kahoy, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Anthony. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Anthony ang marupok na katawan ni Angelica sa kanyang mga bisig. Hindi ito ang masiglang babae sa dalampasigan. Ito ay isang babaeng tuyot pagod at tila unti-unti nang naglalaho. Ang amoy ng sabon at murang pabango ay humalo sa amoy ng kanyang sariling mamahaling cologne. Angelica, magsalita ka, Angelica. Ang sigaw ni Anthony ay puno ng hulas na takot. Hindi ko na maramdaman ang mga binti ko. Bulong ni Angelica, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumitirik. Anthony, ang mga bata, huwag mong hayaang maging katulad mo. Hindi. Hindi ka aalis, bulyaw ni Anthony. Sa gitna ng desperasyon, tumingin siya sa kanyang ina, si Luz Viminda, na noo ay mabilis na lumalapit gamit ang kanyang baston. Mama, tumawag kayo ng ambulansya ngayon din. Dadalhin natin siya sa ospital, anak. Ang boses ni Luz Viminda ay matatag, ngunit bakas ang lungkot. Buhatin mo siya. Ipakita mo sa kanya na ang mga braso mo
ay hindi lamang para sa pagpirma ng mga tseke, kundi para sa pagprotekta sa iyong pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Anthony ang kaliwang kamay ni Angelica, ang kamay na suot pa rin ang dilaw na guwantes na guma. Sa isang emosyonal na pagkilos, hinubad ni Anthony ang guwantes na yon. Itinapon niya ito sa sahig. Ang simbolo ng kahihiyan at pagkaalipin ay tuluyan ng binitawan. Hinawakan niya ang hubad na kamay ni Angelica, magaspang may mga kalyo, ngunit puno ng katotohanan. Sasalubungin natin ang bukas, Angelica. Hinding-hindi na kita bibitawan. Pangako ni Anthony. Binuhat ni Anthony si Angelica ng bridal style. Ang bilyonaryong dating iniisip ang kanyang imahe, higit sa lahat, ay wala nang pakialam sa mga reporters na naghihintay sa labas ng korte. Habang bumubukas ang malalaking pinto ng tribunal, ang mga flash ng kamera ay sumalubong sa kanila. Sir Anthony, totoo bang may anak kayo sa katulong nyo? G. De la Vega, ano ang masasabi nyo sa pagkakaresto kay Bianca? Hindi tumigil si Anthony. Nilampasan niya ang mga reporters nang may matigas na mukha habang mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib ang nanghihinang katawan ni Angelica. Sina Ezra at Zeke ay nakakapit sa kanyang pantalon tumatakbo. Kasabay niya habang si Luz Viminda ay sumusunod ng may dangal. Umalis kayo sa daan. Sigaw ni Anthony sa mga media na humaharang. Ang asawa ko ay kailangan ng tulong tabi-tabi. Isinakay niya si Angelica sa kanyang sariling sasakyan sa halip na maghintay ng ambulansya. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na pinapatakbo ng kanyang driver ang kumpanya patungo sa pinakamagaling na ospital sa bansa, inihilig ni Anthony ang ulo ni Angelica sa kanyang balikat. Ezra, Zeke, tawag ni Anthony sa kanyang mga anak na noo, ay umiiyak sa tabi ng kanilang ina. Hawakan niyo ang kamay ni nanay. Sabihin niyo sa kanya na huwag siyang matutulog. Nanay, gising po. Nanay, lalaban tayo. Hikbi ni Zeke. Habang hinahaplos ang mukha ni Angelica, tumingin si Anthony sa labas ng bintana habang mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila luha ng kanyang pagsisisi. Mayroon siyang lahat ng yaman, ngunit wala siyang kapangyarihan laban sa oras at sakit. Patawarin mo ako, Angelica. Bulong ni Anthony, idiniit ang kanyang noo sa noo ni Angelica. Bibigyan kita ng isang bagong buhay kahit ubusin ko ang bawat sentimong mayroon ako. Hindi ko hahayaang matapos ang kwento natin sa isang silid ng korte. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa larawan ni Anthony sa loob ng sasakyan. Mahigpit na yakap ang kanyang pamilya habang ang sasakyan ay humaharurot patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang bilyonaryo ay tuluyan ng gising, ngunit ang tanong ay, kung hindi ba huli na ang lahat para sa babaeng nagmahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit? 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga De La Vega sa Forbes Park, na dati ay tila isang malamig na museo ng yaman at kapangyarihan, ay dumanas ng isang ganap na transformasyon. Ang mga mabibigat at madidilim na kurtina ay pinalitan ng mga telang manipis at maputi na hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at magbigay ng init sa bawat sulok ng bahay. Ang katahimikang dati ay nakakabingi ay napalitan na ngayon ng isang masayang kaguluhan. Sa malawak na lobby, kung saan dati ay kinaladkad si Angelica, nang may posas ngayon ay may nakakalat na mga laruang Lego sa ibabaw ng mamahaling alpombra. Isang maliit na bisikleta ang nakasandal sa paanan ng marangyang hagdan ng marmol. Ang hangin ay hindi na amoy chemical at lavender. Ngayon, amoy ito ng masarap na pancakes, bagong timplang kape, at ang tunay na halimuyak ng isang tahanan. Sa loob ng kusina ang eksena ay parang isang panaginip na dati ay tila imposible. Si Anthony na noo ay palaging nakasuot ng plansadong suit ay nakasuot lamang na ngayon ng kupas na maong at isang simpleng puting t-shirt. Wala ang kanyang mamahaling relo at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang sa siko. Nakatayo siya sa harap ng malaking kalan, seryosong nakatitig sa isang kawali habang sinusubukang baligtarin ang isang pancake.
May bahid ng harina sa kanyang ilong at pisngi. Tatay, masusunog na yan. Ang malakas na tawa ni Zeke ay umalingaw-ngaw habang nakaupo ito sa high chair, nilalantakan ang kanyang hiniwang saging. Huwag kang mag-alala, Zeke. Ito ay tinatawag na caramelized rustic style biro ni Anthony bagamat halatang nahihirapan siya sa simpleng gawain. Kahit kailan ay hindi ko naisip na makikita ko ang aking anak na nakikipagbuno sa isang kawali sa halip na sa isang boardroom. Wika ni Luz Viminda mula sa kabisera ng mesa. Ang matandang reyna ng mga De La Vega ay mukhang mas bata ng 10 taon. Ang kanyang wheelchair ay nakatabi na sa isang sulok. Bagamat gumagamit pa rin siya ng baston, ang kanyang lakas ay bumalik dahil sa ligayang dala ng kanyang mga apo. Isang malambot na tunog ng mga hakbang ang narinig mula sa pasilyo. Ang ritmo ay dahan-dahan. May kasamang mahinang pagpalo ng kahoy sa sahig. Pumasok si Angelica sa kusina. Hindi na siya suot ng asul na uniforme o dilaw na guwantes. Nakasuot siya ng isang summer dress na kulay coral na nagbibigay ng masiglang kulay sa kanyang balat. Hawak niya ang isang eleganteng baston na gawa sa kahoy, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dangal. Agad na binitawan ni Anthony ang espatula at mabilis na lumapit sa kanya. Inalalayaan niya ang asawa sa baywang nang may matinding pag-iingat, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Magandang umaga, aking reyna, bulong ni Anthony bago hinalikan si Angelica sa noo. Hindi pa ako Reyna Anthony, ako pa rin si Angelica. Ngiti ng babae, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata na dati ay puno ng luha. Ang sakit ni Angelica ay hindi tuluyang naglaho, ngunit dahil sa pinakamahuhusay na doktor na kinuha ni Anthony mula sa ibang bansa at sa kawalan ng stress, ang kanyang kondisyon ay nasa state of remission. Sa tulong ng araw-araw na physical therapy, unti-unti niyang nababawi ang lakas ng kanyang mga binti. Higit sa lahat, ang kanyang puso ay wala na sa ilalim ng bigat ng lihim at takot. Habang kumakain sila ng almusal, naging seryoso ang usapan nang banggitin ni Anthony ang balita mula sa kanilang abogado. Tumawag ang abogado kanina. Simula ni Anthony habang hinahawakan ang kamay ni Angelica sa ibabaw ng mesa. Ang sentensya kay Bianca ay pinalna. 3 taon sa kulungan para sa pagnanakaw, perjuryo at paninirang puri. Bukod doon, inatasan din siya ng korte na gumawa ng 500 oras ng community service pagkatapos ng kanyang pagkakakulong. Ang trabaho niya maglinis ng mga pampublikong pasilidad at mag-alaga sa mga shelter ng mga aso. Sandaling natahimik si Angelica. Walang bahid ng tuwa o paghihiganti sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pag-unawa. Sana ay matuto siya. Mahinahong sabi ni Angelica. Sana ay maintindihan niya na ang tunay na dumi ay hindi matatagpuan sa mga kamay ng taong nagtatrabaho ng marangal. Ang tunay na dumi ay nasa puso ng taong puno ng puot at inggit. Tama ka, Hij, pagsang-ayon ni Luz Viminda. Ang mga dilaw na guwantes mo noon ay mas malinis pa kaysa sa lahat ng diamante ni Bianca. Pagkatapos ng almusal, dinala ni Anthony si Angelica sa kanilang main salon. Doon sa ibabaw ng fireplace, kung saan dati ay nakasabit ang isang malaki at malamig na portrait ni Anthony, ay may bago nang nakalagay. Isang malaking frame na naglalaman ng 2 larawan. Ang isa ay ang lumang larawang gusot mula sa San Sebastian, ang batang si Tony at Angelica sa dalampasigan. At sa tabi nito, ang isang bagong larawan ng kanilang buong pamilya. Anthony, Angelica, ang kambal na sina Ezra at Zeke, at si Luz Viminda, lahat ay tumatawa sa ilalim ng isang malaking puno sa hardin. Dito nagsimula ang lahat, at dito rin tayo magpapatuloy, sabi ni Anthony. Lumuhod siya sa harap ni Angelica, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pagluhod ng pagsisisi gaya ng sa korte. Ito ay pagluhod ng pangako. Inilabas ni Anthony ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay isang simpleng gintong singsing na may maliit na esmeralda, ang singsing na pagmamay-ari ng lola ni Anthony.
Angelica Ramirez. Ang boses ni Anthony ay puno ng pagsinta. 8 taon tayong ninakawan ng tadhana. Hinayaan ko ang aking sarili na mabulag ng yaman at takot. Pero ngayon, sa harap ng ating mga anak at ng aking ina, gusto kong itanong sa'yo, papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng tao? Ipinapangako ko, hindi na kita hahayaang magbuhat ng mabigat na balde. Ako ang magiging lakas mo kapag nanghihina ka at ako ang maglilinis ng bawat dumi sa buhay natin. Ang mga luha sa mata ni Angelica ay hindi na luha ng sakit, kundi ng wagas na kaligayahan. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na noo ay nakasilip sa gilid ng pinto, nakataas ang mga hinlalaki at may malalapad ng ngiti. Tiningnan niya si Luz Viminda na tumatango ng may pagsang-ayon. Oo, Anthony, sagot ni Angelica. Sa hirap at ginhawa, basta't ikaw ang kasama ko. Isinuot ni Anthony ang singsing sa daliri ni Angelica. Ang daliri na dati ay nakatago sa loob ng dilaw na guwantes ang kamay na nagtrabaho ng husto para sa pag-ibig. Tumayo si Anthony at binuhat si Angelica sa isang mahigpit na yakap. Ang mga bata ay mabilis na tumakbo patungo sa kanila, yumayakap sa kanilang mga binti, lumilikha ng isang bilog ng pagmamahalan na hinding-hindi na muling mababasag. Habang ang kamera ng tadhana ay dahan-dahang lumalayo, makikita ang mansyon ng mga De La Vega mula sa labas. Ang gate ay nakabukas ng malawak, hindi na para magtaboy, kundi para magpatuloy. Ang ulan ng nakaraan ay tuluyan ng huminto at ang sikat ng araw ay nagniningning sa isang bagong umaga. Wala nang bakas ng mga dilaw na guwantes, tanging ang init ng isang tahanang nahanap ang katarungan sa pamamagitan ng pagpapatawad at tunay na pag-ibig.